confident po ako na hindi po talaga naman po ako nasa picture, and hindi naman po ako yung tipong tao na hindi mag-iisip na maggagawa ng ganung bagay sa isang public area, and more than that, sa isang lalaki pa. So, kaya parang confident ako, pero kasi medyo nag-worry ako dahil kamukha ko talaga. Na parang sabi ko, yung kuha niya yung facial hair ko, and alam mo yung to the point na pati sila mama, ano ba to? Ikaw talaga, no? Ngayon, ganun sila. So parang, medyo nag-worry talaga ako nung nakita ko yung picture, yun yung isang reaction. Paano niya trace yung totoong tao, nagulat na lang ako, siguro yung mga fans nagbutintin sa social media, na nagulat na lang ako after a day, kasi may one day nag-worry talaga ako, sabi ko, ano ba yan, mapagbibintangan ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa talaga. Tapos parang, yun nga, a day after, bilang nilagay doon na yung comparison, yung frontal ng dalawa. So, I guess na-prove naman na hindi naman talaga ako nasa picture. Pero, yung sad fact lang is, bakit kailangan idikit yung pangalan ko agad doon sa picture na yon, nang hindi naman talaga sure yung mga tao. Parang sinasabi pa ng iba na parang ako talaga parang as if ako talaga nasa picture. Parang feeling ko naman na parang na-judge ako sa person. And ako naman yung tipong tao kasi na hindi ko naman talaga binibig deal yung mga ganyan, as long as alam ko kung ano yung totoo. Pero pag nakikita ko kasi na yung family ko affected, tapos yung mama ko nalulungkot, yung gano'n na papanin, doon na sumasama yung loob ko. Kasi ako naman dito, parang pakiramdam ko naman sa buong pagtatrabaho sa showbiz, parang wala naman akong intensyong manghapak ng iba. Alam ko naman wala akong nasaktan, wala akong ano, pero bakit may mga taong nagtataka lang ako, hindi ko alam kung anong reason ba't may mga taong talagang minsan gustong sirain ka rin ganun. Martin, pero hindi lang kasi bago tong pag-question sa gender mo. Anong take mo doon? Saan? Sa gender issue? Ilang beses ko na kasi, parang ayoko na siyang sagutin kasi, dahil ilang beses ko na siyang sinasagot talaga na for the nth time na, parang sobrang daming beses na. Pero siguro, for the record, sabihin ko, I'm straight, I'm not gay. Yun yung final na, kasi masyado nang, parang lagi na lang tinatanong, parang minsan parang nakakaano na, parang masakit na siya sa ulo. Pero kasi parang, iba kasi, magdududa din kasi parang, meron silang mga sightings with you, with your boyfriends, mga kaibigan lalaki, tapos, yun yung issue. Yung issue naman, hindi ko naman dinagay na friend ko yung lalaki. Actually, friend, talaga, friend, kaibigan ko naman yun, tsaka barkada naman talaga kami, and sino doon? Yung di ba yung noon na chichismis yung Zohar? Friend ko naman talaga siya. Si Zohar? Oo, friend ko siya. Oo. And until now, kaibigan ko rin naman siya. Pero, for some reason talagang, minsan kasi, yung storya, parang lumalala. Hindi ko alam kung, minsan sa pag-present, or sa pagsulat, or minsan, nadadagdagan na ng details na hindi naman talaga totoo. Which is parang, for me, masakit sa akin, and mas masakit pag nakikita akong affected yung family ko. Tapos, nandun ka rin sa Songkran sa Thailand. Thailand. Na, parang sinasabi nila, it's a gay festival. It's not a gay festival. Una sa lahat, ang Songkran is New Year, Thai New Year. So, buong Bangkok, nagsa-celebrate ng Songkran. So, siguro, tao lang din mismo kasi nagbibigay ng label sa mga bagay-bagay. Kumbaga, hindi ibig sabihin, kumbaga para sa ibang tao, gay festival yung Songkran. Hindi ibig sabihin lahat ng tao doon gay. Or yung kunwari, yung mga Pinoy na pupunta doon, gay. Kasi, pag pumunta ka doon, makakita ka ng talaga families. Yung mga families, and normal celebrations, like Sinulog in Thailand. So, anong gusto mo sa mga nagdududa, anong gusto mong iparating sa kanilang mensahe, sa mga hindi pa naniniwalang you're straight, na sinasabi nilang you're bi, you know? Hindi, ako sa kanila, paniwalaan nyo na kung ano gusto nyo paniwalaan. Ang hiningi ko lang po is respeto lang po. Hindi ko naman po mag-please kayo lahat, pero sana naman po huwag nyo na yung paabutin sa
point na magkakaroon ng maglalabas ng mga picture na hindi naman talaga totoo. Kasi para for me, nakaka-degrade yun sa person na, tsaka, and ayoko ma-affect yung family ko. So, sa akin lang, yun nga, yun, bahala ka kung gusto paniwalaan. Basta ako sinasabi ko, I'm straight. Kung ano yung paniwalaan, it's okay. Pero, ayun nga, ayun, sinabi ko. Are you confident na wala ka mga pictures na something private na baka lalabas? Baka, I'm confident. Oo. Sa ngayon ba, meron kang parang nililigawan? Tagal ko na, since July last year, single ako. Single ka pa hanggang ngayon? July last year, so mag-1 year na akong single. Oo. Kasi may mga sinasabi rin sila na parang bad publicity is still publicity. Anong take mo doon sa mga... Well, ano siya, bad publicity, tama naman bad publicity, it's still publicity, pero... Not in that way. Not in that way, kasi paulit-ulit na siya. Parang, hindi siya yung basta bad publicity na, alam mo yung maliit na issue lang. Ito, para siyang, nandun na siya ng matagal, tapos dinidiinan, tapos linalaliman yung issue na, minsan, may masabi na lang, may madagdag na lang, yung mga tao. Wala lang, yun lang. May nagtanong na ba sa'yo from GMA, kakalipat mo lang, baka naman sinisiraan ka lang, may mga... Well, I think naman, ABS, yung ABS, hindi naman nila gagawin yun sa akin. Kasi, maayos naman yung pag-alis ko sa kanila. And, parang hindi naman sila yung type na gano'n. Kasi, nanggaling na rin naman ako doon, and mahal ko rin naman yung ABS. May mga personal reasons lang, ba't ako lumipat. Pero, I don't think na gagawin nila. Sana. If sobrang masasaktan ako if malaman ko na isa yung ABS para, well, politics yun minsan, maintindihan ko naman. Pero, well, kasi ako naniwala ako na tinuring ko talaga yung ABS ng family ko talaga. So, hindi ko lang ma-imagine na sila yung gagawa sa akin ng mga paninda. Hindi, naisip mo rin ba minsan na iiwas ka na sa mga public places na... Yes, actually, talagang go out with friends na ako eh. Parang pag-gimmick ako, actually matagal naman ako, pero mas yung mga crowd na, hindi ko na nga, minsan nagsasuffer yung friendship ko. Kasi mga friends ko naman talaga yun eh. Pero since parang inisip ko na rin na para sa career ko to priority yung career, hindi naman pwede ko sila maging friends nang hindi lumalabas sa gimmickan. Parang actually nag-ano rin naman ako, nag-adjust sa mga ganyang bagay kasi minsan may stigma na eh. Parang baga it's not true pero may stigma na. So since nasa showbiz world ako, mahirap ng gano'n. So as an actor na inaalagaan yung career ko, ginagawa ko rin yung best ko na iwasan yung mga gano'ng bagay. On a lighter note, ano mga bago sa'yo sa GMA? Ayun po. Gumagawa yung Rodora Expo, mga huling linggo na lang po yan. After ng Carmela, tapos ngayon gumagawa ko ng Insimalaya, in film, The Gitab, directed by Gian Carlo. And meron din akong ginawa, Marka, it's an advocacy film by direct Neil Bubuitan na hindi pa lumalabas, hindi rin. Homeless, hindi pa rin lumalabas by Neil Bubuitan. May mga indie na yun, 3 indie, tapos isa Cinemalaya entry, abangan niyo po yun, maganda yun. Kasama ko si Noni Bontomino at si Yul Valdez. Finally, hindi ka bakla? Ha? Hindi ka bakla? Hindi. Thank you.